Kaugnay pa rin sa usapin ng housing program at relokasyon ng informal settlers, mga kapanayam natin si Alice Murphy, Field Director ng Urban Poor Associates. Magandang umaga, Ms. Murphy. Ay, magandang umaga naman, Hawi. Yes, ma'am. Matagal na kayo sa larangan nitong urban poor and housing, no? Ano naman ang naiisip niyong solusyon dito sa sinasabing backlog sa housing para sa mga may hirap? At itong panukalang batas ni Congressman na i-allocate yung idle government lands para sa purpose na to. Okay. Actually, yan din yung posisyon namin. Yung mga government land sana, kung pwede nang i-allocate para sa in-city relocation nila. Ang kasi ngayon kung aalisin mo lahat yung mga tao at ilalagay sa malalayo, ang nangyayari nga bumabalik din sila. So hindi mo nasusolusyonan. Pero may magandang mangyayari ngayon kasi yung Near City, kagaya ng Bukawi, ng Muson, sa kanong San Pedro, na kung saan may magandang pag-uusap yung mga tao, maganda yung nagiging resulta. Yes, ma'am. So, itong sinasabi niyo magandang pag-uusap, there are places where hindi maganda yung pag-uusap. Ano po yung nangyayari doon? Kasi pag hindi nakakapag-usap yung tawag dito, yung mga recipient ng resettlement at yung gobyerno. So kung ano lang yung, siyempre, mayroon ng traditional na panukala ang pamahalaan, di ba? So hindi nagkakaroon ng pagbabago yon. Ngayon, kung merong pag-uusap, maglipat at pinababayaan yung mga tao na mapili kung saan nila gusto. Kasi ang ginagawa namin ay nag-tripping sila doon sa mga inaalok ng pamahalaan. Tapos sila yung namimili. Pag ang tao, pinili nila yung lugar na gusto nila at nag-usap sa hanay ng gobyerno na kung saan kailangan may tubig, may ilaw at yung mga basic services na kailangan ay nandun. So, napag-uusapang mabuti at nagkakaroon ng magandang relasyon at pumapayag naman yung pamahalaan dito. Yeah. Pero kasi, ang isa pang namin ay yung sa in-city kasi nga yun ang bias ni Presidente Aquino yung magkaroon ng in-city talaga. Dahil pagka malalayo na yung lugar na pupuntahan, so mahirap para sa mga maralita, lalong-lalo na pagdating sa hanap buhay. Kaya tama yung panukala na dapat yung mga tawag dito, lupa ng pamahalaan, ay gawin ng socialized housing. Kasi sa ngayon, kung titignan mo, ang nagkakaroon lang ng pagkakataon na magkaroon ng lugar sa Maynila ay yung mga big business, kagaya ng mga yung mga developers and everything, no? So yun ang kailangan magkaroon din ng tawag dito, espasyo ang mga maralita sa loob ng Maynila. Yes, ma'am, kasi matagal na kasing pinag-uusapan itong in-city na resettlement ng mga urban poor, no? Hanggang ngayon, parang hindi masyadong umuusad itong mga suggestions na ganito. So, ano yung inaasahan nyo dito sa suggestion ni Congressman na yun nga, kumbaga, i-appropriate na lang ng government yung idle lands at gawing in-city resettlement sites. I'm sure there's going to be opposition from certain sectors. Yeah, kami susuportahan namin yan. Kasi at saka yan din naman ang gusto ng Presidente. Kanya lang, merong ilang mga tawag dito. Ang opposition ay kasi nanggagaling din sa ibang mga ahensya na ang tingin nila bakit bibigyan ng lupa ang mga maralita, pwede namang gamitin yan sa mas profitable na pamamaraan. So, yun nga yung pinag-uusapan dyan. Pero ang puntos din namin, bakit hindi bigyan, hindi naman malalaking lugar ang kailangan ng maralita, maliliit lang naman ang kanilang hinihinging mga espasyo. So, pwede namang maging yung land sharing. So, kung gustong ma-develop commercially, etc., pwede naman yan. Pero maglagay ng para sa mga maralita din. Kasi dyan sila nagtatrabaho. Sila yung tawag dito, sila yung mga gumagawa ng lahat ng trabaho sa lungsuran, no? Kasi sa ibang bansa, ganun yung ginagawa nila. Nagkakaroon kasi ng land sharing. Ang gobyerno, nag-i-intervene, nakausapin yung mga komersyante na kung sila ay magkakaroon ng development, kailangan lagyan din nila ng development yung mga maralitang maaapektuhan. Okay. So we're talking about not just government lands but also private lands na idle pa rin sa mga urban centers natin. Oo, kasi ganyan Kasi like sa Thailand, yung pinakausap nila, yung pag nagkaroon ng private development, kung may kung merong mga maralita dyan, kinakausap nila yung may-ari. Kasi hindi ba meron tayong before 20% na pinag-uusapan nga ngayon
inaalam kung ano na mangyayari dun sa 20% na kailangan i-provide ng mga developers, diba? O mga tawag dito, nag-ano ng mga subdivision. So yun ang aming pinuposisyon na ang kailangan lang siguro dito, gawin ng presidente na i-push din niya. Yun yung aming suggestion, na i-push din niya ito na maging ano rin siya, na gawing priority yung paglalagay ng pabahay ng mga maralita sa kalunsuran. Dahil magbabayad naman sila din. Kaya lang, kailangan mo ng subsidy, especially during the first years na talagang yung kanilang livelihood ay hindi pa umaangat. Pero pag umangat naman yan, nagbabayad naman sila. Okay, maraming salamat po, Alice Murphy, Field Director ng Urban Poor Associates. Salamat din, Howie. Okay.